Okay, so since wala tayong, pasok today, so mag-record na lang tayo ng ating class. So tuloy natin yung ating, discussion. So this time, magfo-focus tayo more into the login mechanism sa Laravel. So nakumpleto na natin yung lahat ng CRUD functionality dun sa ating application. So now it's the time to create naman yung ating login page tsaka yung registration. Okay? So, open up muna natin yung ating project. So, ito yung project na ginagamit natin. So, kindly check nyo na lang guys, no, kung parehas or may mga nakalimutan kayo dun sa gawa nyo. No? Magra-rundown tayo dito ng mga nagawa na natin so far dito sa project na to. Okay? So, ito yung ating folder. So, we can open it with code. So, buksan natin sa Visual Code. And then, let's check muna no, isa-isa yung mga files. So sa app, dito sa ating HTTP, sa controllers natin, so please check yung ating customer controller kung nandyan pa lahat yung mga code natin. No? So sa index, ayan, ito yung get all customers natin, yung create, ito yung pag-display ng form. Sa store naman, ito yung once na maklik yung submit button dun sa form, ito na yung trigger na action. So dito na yung actual saving. Sa show naman, ito yung pag-display nung details ng customer. So, another form siya or another screen. And then, sa edit naman, no, meron tayong, ito yung parang, katumbas ng create. Sorry guys, medyo inubo pa ako. So, ito yung katumbas naman ng create doon sa edit mode natin. No? So, pag-display ito ng form para i-edit yung ating customer. And then once you click the update or save changes button, ito yung update natin. And then also, ito yung destroy, yung ating delete functionality. So goods, okay yung ating controller. So yung next natin titingnan naman is yung model. May models natin. So dito, yung customers. So meron tayong factory para doon. So okay siya. And then ito yung mga fillable fields. Okay? Yung category natin, wala pa tayong nilalagay na details dito sa mga to. So, since we're not using this pa. Okay? Kaya, keep it as is muna yan. Yung user natin, ito, generated na siya ni Laravel. And, gagamitin natin to later on sa ating account creation. And then, next naman sa ating database folder, yung mga migrations natin. Ayan. So, check nyo lang dyan. Itong first 3 migration. So, default na yan ng Laravel. So, yung customer table natin. Ayan. So, check nyo lang kung ito pa rin yung mga fields, tsaka yung mga, ang tawag dito, yung kanilang maximum length. No? Especially sa mga string types natin na fields. And then, also, dun sa mga ibang, tawag dito, tables, like yung products. No? So, check nyo lang kung parehas pa rin siya or nandyan pa rin yan. Although, hindi pa naman natin siya gagamitin ngayon. No? And then, ito meron lang tayo dito changes about adding a constraint. No? So, ito not necessarily pa naman to. Kung wala kayo nito, so okay lang yan. Hayaan nyo lang muna. No? Basta anyway, ang pinaka-importante migration dito is syempre yung ating customers. Yung factories and seeders, ito, yeah, like I said, customer lang yung importante muna dito. So, as long as meron tayong details for the customer factory and then the customer seeder, goods tayo dyan. Okay? So, ito guys yung count nung pag-create nung record. Please try to make it small lang muna. Mamaya lagay nyo dyan 1,000, 5,000, mga ganun. So, talagang matagal mag-process. Pero, syempre, doable, no, like I said. Pero, keep it small lang muna. Okay. Next natin titingnan, after database, is yung ating mga views. Ayan, yung resources natin. The views,
So since customer pa lang naman yung ginagawa natin ng view, so kindly check it. So at least meron tayong 4. No, yung sa index, ito yung pag-display ng lahat. So check nyo lang yan. No? So dapat meron tayo ditong create customer. Ayan, kita naman. So meron tayong URL for that. No? And then, ito naman, yung name ng customer is clickable siya for showing yung display natin. And then sa create, ito yung ating form, no, to create yung ating customer. So meron tayo ditong route action, which is sa store. Which is sa store. And then sa baba, meron tayo ditong back to list, no, na route. So ano lang yan, link lang yan para bumalik doon sa ating index. And then sa edit din, sa edit naman, it should be update para sa form action. Tapos pinapasa natin yung ID. And then dito, meron din back to customer list, no? Itong ating show. Ayan, so nandito yung display nung lahat ng details natin. No? Okay, so dito sa customer details, customer details natin, no? So nandito yung lahat ng alaman ng table natin, no? I-display natin dito. So merong div para doon sa mga details. And then sa baba, nandito yung mga actions na pwede natin gawin. Like, if you want to delete yung itong current customer na yan, no? So meron tayo ditong button for that. And then, syempre, nandito din yung to edit, no? Kung gusto natin edit, and then back to customer. Alright, so yan yung views. And then, next natin titingnan is yung routes. Sa routes naman, dito sa web.php. So, ito yung mga routes na ginawa natin. Okay? So far guys, kung makikita nyo, bawat action dun sa controller natin, ginawa natin siya ng route. So, merong mas madaling way on how to set up yung route. No? Gagawin na lang natin siya later on once we build yung mga routes naman para sa ating login and registration. No? But anyway, so far, ito yung mga routes na meron tayo. No? So, keep this in mind lang muna. Kung nandyan lahat. May sabi. Okay. Ano to? So, yun yung routes, no? And then last, ano to? Storage. Hindi natin kailangan niya. Yung .env. So, kindly check lang guys na ito. Make sure lang na targeted pa rin yung tamang database natin. Okay, so may SQL, yung DB host natin, no, the same. Pati yung port, and then yung retail store, DB. Check nyo kung ito yung database na minamanipulate nyo. Okay, so after that, we can open now yung ating SAMP. So, open nyo yung SAMP nyo, yung SAMP terminal. So, start nyo lang yung ating server. Oop. Bakit? Okay. Ito guys, hindi nyo kailangan gawin to. Sa akin lang to kasi meron akong 2 instance ng SQLite, no? Pero if ever lang na may mga ganitong issue like yung block port something, so ibig sabihin niyan meron 2 instance ng MySQL na umaandar, or yung port na ginagamit ni MySQL which is yung 3306 is already nasa queue na, or kumbaga parang ginagamit na, no? So sa akin, sa case ko, so 2 yung SQL server ko diyan, no, running yung current ko, no? So I need to stop this. Okay, and then I can now start. Yan. Okay, so minimize lang natin yan. And then here,
Anyway, buksan na lang natin yung ating my SQL workbench. Ayan. So, para diretso tayo. So, open the connection. And then, ito. Set lang natin siya as default schema. No? So, check natin, no? Kung may data tayo dito. So, check. I select all from... Kaya din natin siguro yung screen para dito. Ayan. So, select all from customers. Ayan. So, meron akong initial record na dito. So, 10 records. Okay. So far, so good. Okay, sige. Post muna tayo, guys, no? Kuha lang ng tubig. Wait. Okay, game. So, going back. Bago tayo magsimulang mag-code, let's try to analyze first muna yung ating table, no? So, kung makikita nyo rito, dito sa ating customers table, so dito natin nilagay yung details para sa username, email, tsaka password hash. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is gagamitin natin itong users table para ito yung mag-store ng ating mga credentials, no? So gamitin na lang natin yung default table ni Laravel para mas madali yung ating sign in features, no? So ngayon, ang goal dito is that tatanggalin natin tong mga fields na to and then papalitan natin siya ng user ID. So yung user ID na yon, so that's our foreign key dito sa users table. So mangyari, nandito na yung mga username, no? So it's yung name, email, tsaka yung password natin. And then dito sa customer table, ang nakalagay na lang dito is yung ating user ID. Okay? So since meron naman na ditong first name tsaka last name, so at least yun yung mag-identify ng ating customer. Okay? So, gawin natin is, actually nagawa ko na kanina, no? Medyo nagkaroon ng issue sa, sa recording. So, ulitin ko na lang ulit, no? Alright, so, para natin i-achieve yun. So, remove yung mga fields na to and then mag-add tayo ng user ID as a foreign key. So, dito sa code natin, open yung terminal and then mag-create tayo dito ng migration. So, PHP artisan make migration. So remove user details on customer o customers table. Okay. So naka-create na yung migration. So this one. Ngayon, paano natin siya gagawin? So meron tayo, di ba, ang schema table. So staple na yan. Sumo natin to. Yan. So staple na yan. So, kailangan natin modify yung customer table, no? And then meron tayong function. So, una muna natin gagawin is i-check muna natin if nag-exist ba yung mga fields na yon. No, para ang mangyari, pag ni-rollback natin ang ni-rollback tong migration or ni-run ulit natin siya, no, hindi magkakaroon ng issue. Kumbaga parang idempotent yung dating niya, no? So, create natin yung schema. Meron tayong ditong field to check yung kung existing yung meron tayo ditong function sa schema para ma-check natin yung column kung existing siya. So we call schema and then has column. So sabihin natin dito, yung parameter niya is yung table which is customers and then kung anong ang tawag dito, kung anong field siya, no? So let's say username. Yan. Okay. Tapos shorthand na niya kasi, no? Pero matalino tong ano natin, yung ating AI, no? Tama ba? Okay. Mali tayo. So dapat if statement siya. Sorry. Yan. So meron tayo ditong if statement and then schema has column do sa customers table and then username. Which is username ba? Username. Ngayon ang gagawin natin dito, i-repeat lang natin tong statement na to. Hindi. Tong if statement na yan,
3 times. Okay? And then, papalitan natin yung mga fields like this one, email, and then password hash. Password hash. Okay? Yan. So, yung kanina guys, yung nakikita nyo sa autocomplete, no? Parang tinatry niyang maging simplify lang yung pag-drop natin ng table, no? So, ayoko muna i-complicate yung mga bagay-bagay, no? Gawin nating medyo streamlined yung coding procedure natin, no? So, tatlong if, kasi tatlong fields yung ating i-check kung nag-exist sila o hindi. Kung nag-exist sila, so, i-drop natin yung mga tables o yung mga fields na yan. Okay? So, ganyan muna. Okay, so after nating i-remove yung mga fields na yon, so kikreate natin yung ating foreign key. So, paano natin siya gagawin? Sabihin natin dito, table. Meron tayong foreign na function. And then, ayan. So, in-automatic na niya. So, meron tayong foreign doon na function. So, papangalan natin siyang user ID. Tapos, references is ito yung anong field doon sa user table yung magiging reference natin. Now, which is yung ating primary key. Ito, yung ID na yan. 'Di ba? So, that's why ID. Tapos, on, syempre kung anong table. And then, on delete, cascade yung setup natin. Okay? So, yan na yun. Okay na siya. And then, syempre, sa drop, kailangan nating i-reverse yung mga nangyari dito. Okay? So, this time, actually, parang ito na rin siya, no? Ayan, ginawa na niya. So, itab na lang natin. Okay. So, modify yung customer table natin, and then meron ulit tayong checker. So, this time, ang checker natin is negation naman siya. So, halimbawa, di ba dito, chinek natin kung nag-exist yung column. Pero dito, ninegate natin yung expression. So, mean to say, parang tinanong natin, oh, existing ba yung column na to? Tapos, sabay, inegate mo yung result. So, kung nag-exist siya, nag-exist siya, so pag ninegate mo, false na siya. So, hindi niya gagawin tong statement na to. Pero kung halimbawa, chinek natin, has column ba ng ganyan? So, false. So, pag false, negate mo, magiging true. So, gagawin niya tong statement na to. 'Di ba? So, ibig sabihin, during the down or during the rollback, wala tong mga, nag-e-exist itong mga, tama ba? Wait lang. So, during the rollback, ang idea is, ibabalik natin itong mga fields na to. No? Kasi doon sa up, dinilit natin sila, dinarap natin. So, ibabalik natin sila during the down. So, ngayon tanong, nag-exist pa ba tong field na to? No, during the state na kung saan i-rollback mo na siya, nag-exist ba to? Which is true, no? Ay, sorry, hindi na pa siya nag-exist, sorry. During the rollback, no? So, which is false. So, ngayon, pag ninegate mo siya, magiging true. So, gagawin niya itong statement na to, which is creation ng username. Diba? So, para mangyari dyan, guys, no? Pag ni-rollback natin yung data, so, wala na tong mga fields na yan, yung username, email, tsaka yung password hash. So, ngayon, ang mangyari, dito sa question ng has column, false na to. Since ninegate natin yung false, naging true siya, gagawin niya to. And the same din dun sa mga other fields. Okay? Tapos, lastly naman dito, yung ating, dito yung foreign key, i-drop lang natin siya. So, merong drop foreign no, na function. So, ganito lang yung pagdadrop ng ating foreign key. Okay? So, save lang natin itong migration. And we can execute na yan. So, PHP artisan, migrate status muna tayo. To check lang kung ano yung mga pending tsaka run migration. Okay, so lahat naman siya na-run na. So, yung last lang yung hindi. PHP artisan, migrate. Oh, nagkaroon tayo ng error. Okay. Okay. Sabi dito.
Ayun. So, meron tayong error, no? Syntax error on access violation. Key column user ID doesn't exist in table. And add constraint. Wait lang. So, ang problema kasi dito is that dahil meron na tayong record. Meron tayong data sa database natin, no? Ganito yung customers natin. Ayan, no? So, meron na tayong customers record, pero wala tayong user record, no? So, pag in-add kasi natin yung user ID rito, hindi natin ina-allow as a null, no? Kasi hindi natin kinonfigure dito na set null siya. No? Which is, syempre, dapat hindi null yung user ID. Diba? So, hindi natin i-allow na, kunyari, itong customer na to, no, is wala silang user account. Kasi paano sila makaka-login? Paano sila makakapag-browse dun sa, syempre, paano sila makakapag-order without user account, diba? So, hindi natin i-allow yon. Gagawin lang natin is, kailangan bago sila makapag-order or makapag-browse sa site natin, kailangan meron muna silang user user account. No? So, yun yung rule natin. Okay? So, paano natin siya gagawin? Actually, to solve that issue, no, pinaka-safest dyan, no, ang pinakamadali dyan is for you to drop yung schema. Okay? Drop lang natin yung schema. Kasi ang idea doon is that mahihirapan na tayong kumbaga parang gagawin lang nating mas komplikado yung migrations natin, no? Kung hindi natin siya i-delete. Kasi ang mangyari diyan, maggagawa ulit tayo ng migration para lang hindi naman migration, but kailangan nating i-run yung seeder natin, no, para ma-supplyan yung user naman. Okay? So to make it simple lang, para at least intact pa rin yung ating migration, pwede nating i-delete yung table na lang. No? And then, i-run na lang natin ulit yung migration plus yung mga seeder para bumalik yung data. No? Pero, ito guys, merong limit yan. No? Kumbaga parang, hindi natin basta-basta pwedeng gawin yan. Especially, kung yung application nyo is nasa production na. No? So, mean to say, existing na or meron na kayong data talaga na actual, no, yung mga prod data na yung ginagamit natin. So never natin gagawing i-drop yung table na yun. No, ngayon lang dito sa ating development kasi hindi pa naman final yung ating database, di ba? Tsaka hindi pa natin siya na-deploy talaga. Pero once na final na siya and may mga working functionality na tayo, may hirapan na tayong gawin yun. Okay? So, keep that in mind lang guys, no? Na hindi ganun lagi yung solution. Pero, kung alam nyo parang you're still working around pa dun sa project, you can still, drop yung table, no? And then, run na lang natin ulit yung migration. Okay? So, let's do that. PHP Artisan, migrate. And then, create yung table. Oops. Sorry. Meron talaga siyang issue doon. Wait lang So, syntax error and access violation. Bakit? Ay, sorry. Check na natin. User ID, user... Ang isa. Ay, mali ata ako ng syntax. Oo nga. Ganito pala dapat. Foreign ID. Sorry. Yan. Sorry, mali ako. Pero anyway, I think mag-error din yon because of the data. So, okay lang yan na dinelete natin. Mali pala yung aking syntax. Ano natin?
Pwede tayo mag-rollback. Check natin. Ayun. Na-rollback natin siya. And then, let's rerun yung migration. Ayun. So, syempre, kailangan natin ibalik yung data. PHP artisan, ano yan, DB, seed. Kaya may pagsiseed ng data. Oh, ayun lang. Okay. Okay. Ayun. So, meron tayong issue sa seeder kasi may binago tayo sa structure ng table. So, check muna natin yung table kung na-commit siya. Nangyari. Oh, database. Okay. Sorry. Ayun. So, yan. Ayun, no? So, dito. Ayun. So, makita nyo dito yung user ID. No, nasa dulo. Actually, pwede nating ilipat to dito. If you want, no? Pero sa itsura kasi niyan, pag tinignan nyo yung customers, ay nandito siya sa ilalim, no? Anyway, dapat pala nilagay natin dito sa harap. Sige. Anyway, hayaan nyo na lang guys, no? Kasi gagawa ulit tayo ng migration just to move that sa tabi ng user ID. You know what? Pwede natin gawin, delete, drop natin ulit, no? So, may mga few adjustment tayo dun sa migration. Sorry. Okay, so, mamaya natin i-fix yung sa, mamaya natin i-fix yung sa, ang tawag doon? Mamaya natin i-fix yung doon sa factory, pero gawin natin is, ilagay natin yung user ID sa tabi ng ID ng customer, no? So, to do that, meron tayong after. Dito ba nilalagay? Or, dito na lang. Yan. So, after, ibig sabihin, yung ordinal position niya. No? So, para sasabi natin dito, okay, foreign, gawa ka ng foreign key, this one, and then, i-place mo yung foreign key na yun sa tabi ng ID, now which is yung ID ng customer. So, ordinal position lang naman yung ginagawa niyan, guys, no? So, try natin gawin ganito para mas clear yung mga chain natin ng method. Kasi yung ginawa natin dito, chain siya ng mga method. So, method na foreign ID, after, references, on, tsaka on delete. No? So, chini-chain natin. Save lang natin ulit yan. Okay. And then, we can safely, so clear muna natin yung screen. PHP, artisan, migrate, rollback muna natin. Walang wala nga palang database, dinilit natin. Sige, so migrate, then yes. Okay, so ngayon, bago natin i-run yung seeder, ayusin muna natin siya. Okay. Ngayon, pag nirun natin ulit ang customer, so makikita nyo, di ba, nasa dulo? Sorry. Kalimutan ulit natin iset yung default schema. Ayun. So, makikita nyo, yung ID, katabi na siya. No? O yung user ID, katabi na siya ng ID. So, dito sa mismong actual na ordinal place niya sa table natin, makikita nyo na ito na yung user ID. Okay? So, ngayon, yung ating factories, we need to change yung ating customer factories. Ayan. So, dito, wala na tong mga fields na to. We need to remove this. Ba? Guys na. Yeah, remove na natin to. Save. And then, sa seeders, gagawin ba tayo? Wala. Okay. So, remove na natin sa factories, no? And then, ayun pa. No? So, ngayon, ni-remove natin yung details para do sa username. Pero this time around, we need to have a value para sa ID. No? Para sa ID. So, paano natin siya i-achieve? So, kailangan natin mag-generate ng factory para doon. No? So, by using yung ating user factory. Okay? So, ngayon, instead na parang ilagay natin dyan yung,
instead na ilagay natin dito yung pinaka-path ng user, gawin na lang natin na i-import na lang natin siya, no? So, which is use app models and then user and then user. Okay? So, save natin to. And then now, we can run yung ating seeder. So, PHP. So, clear lang natin yung screen, guys, no? By typing CLS. PHP artisan db seed. Ayun. So, na-restore na natin. So, ngayon, tingnan natin, no, yung ating user ID. Ayun. So, makikita nyo, meron tayong user na 10. Sa customer naman, we have 10 din. Diba? So, yung 10 user na yan, meron tayong user ID na dito, na naka-set. Diba? So, yung name nila, okay. So, this one, lang guys. So, pwede natin sigurong gawin, username to, no? So, baguhin natin yung ating, sorry, baguhin natin yung ating, what do you call this? Yung ating, factory para sa username, no? Instead na, kasi name nakalagay dito eh. So, medyo nakakalito siya with this, kasi meron tayong actual name dito. So, adjust natin yung ating, tag doon, user factory, na instead of itong name is name, gawin natin siyang, ano nga yun? Yung dinilit natin dito. Wait lang Kalimutan yung dinilit natin dyan. Wait lang guys Yun. So this faker unique username. Okay. So unique username. Dito, fake, ano yan? So, faker, unique username. Okay. So, unique muna. And then, user name. Yan. So, unique username. Okay. Save natin. Alright, so now, ano natin siya. So, pwede natin i-truncate ulit, no? Or i-drop yung table. Bakit hindi? Drop na lang natin. Tapos, this time, okay. So, gawin natin, no, para mas shorthand yung ating process, no? Kasi ginagawa natin, PHP, artisan, migrate, tapos mag-run tayo ng dbseed. So, para isang command na lang siya, PHP artisan migrate, tapos -- seed. Para isang line lang siya, or isang command lang. So, yes. Ayun. Diba? So, makikita nyo rito, kinarate niya yung table, nira natin yung migration, and then nag-seed ng data. No? So, isang line na lang siya. So, PHP artisan -- seed. So, ngayon, try natin ulit i-run to. Ay, sorry. Lagi ko nakakalimutan yung default schema. Ayun. O, diba? So, username na yung kanyang itsura. No? And then, dito, ayun. Okay? So, okay. So, ready na yung data natin. So, I think we can now start working with yung actual page na mismo itself. Okay? Okay. So, close lang natin itong mga to. And then, try ko munang i-commit siya, guys. No? Kasi ang idea dito, kaya gusto ko siyang i-commit para yung ating flow or yung ating, ang tawag dito, yung changes ba na makikita natin dun sa commit natin, no, is malinaw siya. So dito, ang ginawa natin dito is in-adjust natin yung table natin, no? In-adjust natin yung table para dun sa gagawin nating login, no? So paano natin siya gagawin? So git status muna tayo. So okay, so kailangan nating i-add yung mga yan, no? So git add that, then git commit -am, adjust, ano to? Table structure for login.
Okay, and then git push. Actually, kahit di muna natin siya i-push, pero wala na, push ko na eh. So, kahit hanggang commit lang, no? Kasi ang mangyari diyan, commit lang ng commit. And then later on, tsaka mo i-push para do sa pinaka-actual na changes, no? Anyway, so yan. So, at least malinis na yung ating code, no? Wala tayong nakikitang any kulay. So, we can now work with the screen. Okay? So, una natin gawin is dito sa controller. Okay? So, ngayon, magkikreate tayo ng bagong controller. So, pangalanan natin siyang auth. So, PHP, clear lang natin screen. PHP artisan make controller and then auth controller. Okay, so hindi natin siya lalagyan ng -r guys, no? Kasi hindi natin kailangan yung mga index, yung create, tsaka yung mga ibang function. So just the plain auth controller lang yung kailangan natin. Okay? So open up natin yung auth controller and this gagawa tayo ng tatlong function. Which is ayan na. Ginawa na niya. So, gagawa tayo ng tatlong function dito. Well, technically, hindi siya tatlo, but 5. Kasi kailangan natin ng action para sa pag-display ng form. Okay? Kasi itong tatlong to, ginawa niya to para dun sa trigger mismo. No? Yun dun sa action nung pag-login, no? Yung button. So, kailangan natin mag-show muna dito ng form, no? Yung page natin. So, gawa ulit tayo isa pa, public function show login form, which is ayan na. And then, para naman sa registration, kailangan din natin ng show registration form. Ayan. So, technically, 5 siya, pero parang 3 lang siya dahil because of yun yung ating mga post method. Okay? So, dito, show login form. Alright, so, simple lang to, na magre-return lang tayo dito ng view, and then auth login yung ating pangalan. Okay? So, ganun din dito sa show registration form. I-fill out na natin. No? So, auth register naman siya. So, next natin gagawin is pwede na natin gawa ng view yung dalawang yon, no? Kasi ito lang naman yung view natin talaga, yung dalawang yan. So, gawa natin ng view for that. So, open natin yung terminal, PHP artisan make view, and then auth, which is ito yung folder name natin kasi in-specify natin dyan, di ba? So, auth.login. So, since dalawa, register yung isa. Okay? Alright, so dito, ating views, and then meron tayong bagong folder, auth. Ayan. So, ngayon, lagyan mo natin siya ng h1 tag. So, say, this is the login. Naman, h1 tag, this is for register. Okay? And then, after natin gawa ng views, pwede natin siyang i-add dito sa ating route, no? So, mag-create tayo dito ng route get, which is yung ating slash login. Okay? Tapos, yung ating auth controller class, no? And then, yung ating show login. Okay? So, adjust natin to. Dapat, ano siya, naka-square bracket. No? And show login form, and then yung name natin is login. Meron pa tayong isa, which is yung ating register. And then, show registration form. And then, register. Ayan. So, may route na tayo for this. Actually, pwede natin siyang i-test, no? Para makita nyo lang yung form. So, PHP artisan serve. Ayan. So, meron, inilagay siyang login register, no? So, makikita nyo dito, guys, sa bandang baba, may route na siya for this. So, click mo, ayun, may login, and then, register.
Okay? Alright, so yan na. Meron tayong page. So, kailangan natin lagyan ng details. So, balik tayo dun sa ating auth controller. Okay? So, dito sa auth controller, para ma-handle natin yung ating login, so, una is to validate muna yung ating request, no? Yung data dun sa request natin, which is, yun yung ating email, tsaka yung password, no? So, validate muna natin siya. So, dito, required, tapos dapat email format siya, and then required din yung password with a minimum string of 6. Then, after that, ba't ayaw na niyang i-automate? Lang Kalimutan ko yung code for that eh. Okay, so, going back tayo guys, no? So, ayan, so binuo ko na yung code, no? Para sigurado tayo. Anyway, so dito sa login natin, so once we click yung login button, so mangyayari dyan is that first, kukunin natin yung laman ng ating request, no? So, yun yung form natin, which is meron siyang username, meron siyang email, tsaka password. Ngayon, so once na validated na siya, so ito yung ating actual na pag-check ng login. No? So merong function si Laravel na tinatawag nating auth, which is itong auth na to, isipin nyo para siyang ang login kasi dito sa sa Laravel, no, yung gagamitin natin for this session is yung tinatawag natin na session based siya. So meaning to say, kini-keep track ni Laravel yung mga logins natin, and then ini-store niya yun mga login na yun dun sa database. Ibig sabihin, kapag nag-login ka, alam ni Laravel na itong user na to, meron siyang session sa sa website na to or sa application na to. No? So parang ang ginagawa natin dito is this is just a database query din siya, no? Na chine-check yung session table natin, no, kung may nakalagin na ganitong user. No, so to check on that, dito sa ating database, meron tayo dito, scroll down na natin siya. Meron tayong tinatawag dito na session. Okay? So, i-query natin yung session na yan. And dito sa sessions na to, yan. So, dyan nakalabas. Sorry. Dyan nakalagay, no, kung sino yung mga nakalagin. So, as of now, merong previously na nag-sign in, no? So, hindi naman previously, but parang initial state niya ata to, no? So, makikita niyo dito yung user ID, kung sino yung nakalagin. So, ito yung nagki-keep track nung session natin. Okay? So, later on, once nakapag-login tayo successfully, so magkakaroon ng user ID dyan. Okay? So, yun yung chine-check niya dito, no? So, parang kino-query niya yung table na yun if nag-exist ba tong credentials na to. So, kung nag-exist siya, meron tayo ditong redirection papunta do sa ating dashboard, which is wala pa tayong ginagawang page na dashboard. So, later on, gagawin natin siya. Okay? And then sa baba, return lang tayo dito, no? Kapag halimbawa, fail to, no? Kumbaga walang user, hindi nag-exist tong user na nagtatry mag-login. So, magre-return lang tayo dito ng error message, no? So, save natin to. And then, let's try to tawag dito, to change naman yung ating login page, no? So, dito, maglalagay tayo dito ng form para makapag-login tayo. Ayan. So, sundan na lang natin yung ating AI assist. So, dito, nangyari dyan is auth.login. No? So, meron tayong form. So, post siya. And then, action natin is from auth.login. Okay? So, meron tayo ditong email na form. No? And then, password. And then, may submit. Save natin siya. Okay? And then, adjust natin yung ating route ulit. So, since nilagay natin ng auth login yon, so we can say here auth.login. So, ganun din dito. So, auth.register. O, kasi yun yung name ng ating routes. Para lang consistent dito guys, no, sa ginagawa natin.
Okay, so login, ganyan. So next natin gagawin siguro is we need to create a dashboard, no? Yung dashboard na to siguro guys, no, this is just a temporary, just to to fulfill lang yung itong condition na to, no? Or actually, pwede natin sabihin welcome, no? Para dito sa welcome page siya, dediretso, no? Welcome na lang muna para existing. Save natin to. Now, we can check. Okay, running ang ating server. And then, test natin. Although ito yung welcome, so walang changes dyan. Nawala na yung button dito, no? Well, actually, pwede nating access dito na via login. Ayun, no? So, try natin mag-login. So, since meron tayong user, let's say this one, yung email niya. And then yung password nito guys, no, is default na password. Kasi dun sa seeder natin, kung titignan natin ating factories and then user, yung password na nilagay natin dito, no, is password. Ayan, no? Password and then password. So, yun yung default password niyan. Login. May error. Ano nangyari? So, post method is not supported for route login. Okay. Sorry. May mali akong ginawa dun sa ating dito. May kulang pa tayo. Sorry. Hindi siya mali, but may kulang pa tayo. Kulang natin dito is nakalimutan natin gawa ng route yung ating login. Kasi meron tayong login dito, 'di ba? So, kulang, no? Kulang yung ating route for this, no? So, flash login pa rin siya. And this one, we can say login na lang siya. Yan. Or login.submit. Actually, kahit wala nga siyang name. Yan. Kahit wala na siyang name. I don't know. Hold on. Yeah. Dapat meron siyang name. Kasi dahil dito, no, or route, in-access natin yung name, no? So, interesting. Sige, ganito na lang guys, no? I-keep natin to as usual kanina. And then, gawin natin tong name and then auth login. Yan. So, gawin natin lahat ng anong tawag dito? Lahat ng any get method. So, muna, exempted muna tong customer, no? Kasi may gagawin tayo dyan later on. So, dito sa ating login, dito sa mga routes natin sa login. So, keep natin as is yung name ng mga get natin, no, yung show login form tsaka registration form as itong mga names na yan. And then for the post, no, which is itong ating login, gawin nating auth login siya. Para consistent lang dito sa ating, ayan, yung auth login na yan. Okay? So, running a server, and then we can go back tayo. And password. Yun. Welcome. So, not found. No? Pero, na-redirect tayo sa welcome. No? So, may mali ulit tayo. So, dapat, hindi welcome ang ilapag natin dyan. Kasi, wala tayong name. No? By default, kasi ang name ng welcome natin is itong slash. So, gawin natin, slash. No? But anyway, check natin yung session. So, since successfully tayo nag-login, no? Kumbaga, dumaan dito. Actually, dumaan dito lahat, no? Sorry. Hindi siya dumaan pala dito sa return back, but dito. No, dumaan siya dito. Ibig sabihin, successful yung login natin. Dumaan siya dito, no? Kasi nag-redirect tayo. Check natin yung session table. Ayun. So, makikita nyo dito, user ID 1. Ayun yung current user na naka-login sa application natin. Okay? So, that's why session-based yung
session-based na nasa table yung session natin. Kasi maraming session-based, may session-based din kasi na hindi mo ini-store yung session doon sa table, but pwedeng kunyari sa cookie, no? So anyway, mga type of authentication siya na ginagamit natin. Pero for Laravel, we're using yung table-based na session. Okay? So anyway, let's try to fix that, no? Fix natin yung ating route muna. Ito. So dito, like I said, no, itong customer natin, pwede nating ma-simplify siya. Okay? So i-simplify natin yung ating route para sa mga customers. So since pag tiningnan natin yung ating controller para sa customer, you can see here na ilang function siya or ilang method. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7, no? So 7 function siya, which is we can simplify that by saying route resource, and then ipapasa natin yung resources, I think. And then papasa lang natin yung ating customer controller, no? So ang idea dito guys, no, lahat nitong ginawa natin na yan, no, starting dito sa index hanggang dito sa delete, isang call na lang siya or isang setup na lang siya dito, which is yung ating tinatawag na resources. So yung resources, papasaan lang natin siya ng value, which is yung customer. Ito yung ating endpoint, no? So kung mapapansin nyo dito sa ating mga customer endpoint, meron siyang laging customers na route, 'di ba? Tapos parang nagbabago lang siya depende do sa action na ginagawa mo, which is kung create siya, kung edit, no? So ibig sabihin itong route resources na to, siya na yung bahalang gumawa ng mga yan. Okay? So before natin siya i-save, i-check natin muna yung ating route list. You can stop the server. So by typing php artisan route list, so makikita nyo rito yung mga routes na available sa application natin, no? Which is sa customer, meron tayong index, store, diba? Create. So yung mga yan, ito yan yung ginawa natin. So ngayon, kung aalisin natin tong mga to, comment out lang muna natin para at least pwede natin balikan. Yan, comment lang natin siya. And then we have the resource. So save natin. Now, pag nag-php artisan route list ulit tayo dito, as you can see, ayan, no? So, na-retain yung mga yon, di ba? Pero, ito na lang siya. Isang statement na lang siya. So, meron tayong index, meron tayong post, create, di ba? Hanggang edit. Itong login, so, tayo gumawa niyan, di ba? So, simplified na siya. Na mas madaling i-manage. No? So, pwede natin itong i-delete. Okay? Pwede natin i-delete yan. Okay? So, ngayon, next natin gawin, no, is for registration naman. So, since meron na tayong login, so finish na to. Then, login. Registration naman. Actually, ang registration is very much similar din siya with login. So, kailangan din natin kunin yung laman or i-validate yung laman ng request. And then, meron din tayong form of attempting to insert yung record and then magre-return tayo kapag may error, no? So which is ito sa baba. Sorry. So sa registration, ang gagawin natin sa registration guys, no, is to create lang muna ng account dito. No? So maglalagay tayo ng name, email, and then password. No? So dito lang muna. Focus muna natin dito sa part na to. Okay? So, importante makapag-create ng user account para maka-login. Kasi itong ating customer details, pwede natin siyang gawan ng profile management once na maka-login na si user. Okay? So, dito muna tayo magpo-focus sa pag-create lang nito. Okay? So, sa pag-create niyan, we have, nag-declare tayo dito ng data, now which is
ito yung ating validation. No? Validate natin siya. So, yung name is yung username natin. So, required siya, string, tapos 255 yung max. Sa email, ayan, required din siya, tapos email format. And then, at the same time, chine-check natin if unique ba yung email or hindi. So, dito pa lang sa part na to, alam na ni user kung unique or hindi yung email na ipapasok mo. So, meaning to say, kung halimbawa, nag-register ka ng email na to, tapos nag-create ulit ng same user, tapos same email, hindi na niya i-accept yon, diba? So, dito pala makikita na ni Laravel kung inulit mo ulit yung paggamit ng email or hindi during the registration. And sa password, this is required, so minimum of 6, and then meron tayong tinatawag na confirm. So, yung confirmed na yan, hindi nyo siya makikita dito, but dun sa registration, di ba meron tayong, dalawang beses natin tinatype yung password, di ba? So, password, tapos confirm, password. Okay? So, ito yung pag-setup nun, no? Kailangan merong confirmed na password. And then, after natin ma-validate yung data, so we can remove this. Tapos, i-import na lang natin yung ating app model sa taas. Dito, no? Actually, this one, ano tayo dito, eloquent yung tawag natin dito. No? So, this is an eloquent query. Eloquent way to create a user. No? So, dito, ang ginawa natin, so, yung user model natin, no, tinawag natin yung create function. And then, sa loob ng create function, ito yung mga fields na ipapasa natin. Okay, so, yung ating name, which is yung laman nito, tapos yung password natin, yung email natin, which is laman nito. And then this one, yung password natin, hindi na, ito yung laman kasi ng password na to dito sa form is clear text siya. So, kung ano yung tinype mo dun sa field mo, yun yung lalabas dito sa data. Pero, syempre, hindi natin i-store yung data natin ng as is siya. No, kailangan natin i-encrypt or i-hash yung ating password. So, meron tayong tinatawag na bcrypt, which is, ito yung library para for encryption ng ating password. So, kaya kinocall muna natin yung bcrypt and then yung password na clear text. No? So, para yung ma-store na password sa database natin is yung yung encrypted na. And then after that, kukol natin yung auth and then magla-login tayo by that user. Okay? So, automatic yan. And then redirect tayo dun sa ating landing page. Okay? So, save natin to. And then we can create or adjust yung ating registration form. So, dito sa registration form, and say form, ayan. No? So, yung form natin, so, simple lang din siya. So, post method, tapos ito yung route natin. No? And then, syempre, CSRF, importante yan. And then, yung mga fields na kailangan natin. So, name, email, password, and ito yung ating password confirmation. No? So, kailangan merong field na password confirmation doon sa ating request once na ipasa natin siya dito sa register na method. So, ito yung kailangan natin, password confirmation. And then, register. Kung may kulang to, wala tayong end form. Yan. And then, we can save this. So, next, after natin magawa yung views, we can go to the web dito sa ating route. So, idadagdag natin yung ating route para dun sa post registration. Okay, so register, controller, register yung ating yung pangalan ng ating function, and then auth register yung ating name. Okay, so save natin to. And then, if we try to back tayo sa ating homepage. Nakastop pala yung ating app. So, HP Artisan Serve. Okay. So now, let's say login. Okay. And then yung ating register. Yan. So, pwede tayo mag-create ng sarili nating account, no? Check muna natin. Meron tayong 10 account.
create tayo ng atin, no? So, Robida, Casino. So, try lang natin siya. Same lang din yung password. And then, click register. Ayun. So, niroute niya tayo pabalik dito, no? Pero, if you check yung ating user, ito na. No? So, meron tayong username, email, and then password. Okay? Pero sa customer, wala pa tayong customer account. Kasi di pa natin nagagawa yung yung ating profile. Pag check natin yung session natin, ayun, so user 11 na yung nakalagin. Kasi yun yung bagong user na ginawa natin. Okay? So, last, no, yung logout natin. So, yung logout, balik sa controller. So, okay na yung register, logout na lang. So, sa logout, ganun ulit, no? Well, actually, ito na siya. Ito na siya, no? Dito sa logout, simple lang. Kuko lang natin yung ating auth function and then ila-logout natin. So, meaning to say, i-clear natin yung ating session. So, aalisin natin tong user na to dyan. And then, after that, yung yung token na to, no, yung payload. I think yung payload ata yan. Yung payload na yan, kailangan nating i-invalidate yung token na yan. So, meaning to say, the reason, no, kung bakit parang pwede tayong makalogin pabalik do sa application natin, no, despite of, kunyari, kinlose natin yung app, diba? It's because of this payload. So, each time na parang nagsisend ng request yung ating browser, papunta doon sa server natin, kailangan nating ipasa yung payload na to, which is, ito yung token natin. Ngayon, dito sa case natin, no, syempre, since magla-log out tayo, yung token na yan, kailangan nating i-invalidate para hindi magamit ng iba. And then after that, we recreate yung ating token ulit, no? Yung parang yung session magre-recreate ulit ng panibagong token for that. Okay? And then after natin makapag-logout successfully, i-redirect tayo dun sa login natin, no? Dun sa route natin sa login. Wait lang. May check lang ako, guys, no? Okay. Actually, we can say itong pwede nating i-modify ito, no? Para lang medyo consistent tayo, tsaka para hindi nakakalito. So, yung redirect na to, ang pinapasa kasi natin dito is yung actual na URL, no? So, ngayon, what we can do is that instead of doing that, we can say redirect tapos route. I-specify natin dito yung route. So, actually, wala rin pinagbago. We are just specifying lang dito yung route. Pero later on, papalitan natin to ng mas descriptive na route name, no? So, change lang natin siya into that kind of format. So, ito, ayan. So, copy natin to. Dito, so since login tayo, pinapapunta, so, ganito lang dapat siya. Ayan, sa login. Kasi itong login na to, ito yan yung route name natin. No? So, sa show form. So, hindi natin kailangan ng slash na dyan. No? Yung route name lang yung kailangan nating ipasa. And this one, yan, route name na siya. Okay. So, let's try. Ito ata yung intended. Route name lang din ata yung papasa mo dito. Ano? Anyway. Sige. So, test muna natin kung gumagana yung mga parts na yan. So, login. Try natin mag-login ng ibang user. Like, ito. Nangyari. Okay. Sige, ganito na lang.
Kailangan natin kasi mag-trigger ng logout, no? Kaso, hindi natin basta-basta mati-trigger ang logout not unless meron tayong page na para mapindot yung action for logout. Although pwede naman siya, pero gagamit tayo ng ibang way to do that. Pero since papunta na rin naman tayo doon, gawin na natin, no? So ngayon, 'di ba, each time na 'pag nag-login tayo, so nire-redirect tayo um, dito sa welcome page, 'di ba? Tapos kapag nag-register din tayo, nire-redirect din tayo doon. Kasi naka-login ka na, eh, tapos redirect ka na lang doon. And then after this, sa logout, no? So kailangan natin ng way para ma-trigger 'to. So kailangan natin gawin is that sorry. Kailangan nating mag-create ng dashboard para doon, no? So paano natin siya gagawin? So try muna nating i-check yung ating page. Okay, so makikita nyo dito, merong login tsaka register. Actually, hindi ko siya ginawa, pero let's see kung paano siya na-create dyan. Nandito yan sa welcome. No, and then dito sa welcome. Ito siya. Ayun, ito siya. Okay. Kaya pala siya na-automate. No? Kasi nangyari, di ba meron tayong route na login tsaka register? Kaya naka-create itong mga to. Okay? So ngayon, okay, sure. So, i-keep natin tong welcome page na to, but instead, mag-create tayo ng dashboard. Kasi para mangyari, itong page na to, para to sa mga guest user. So, mga hindi pa naka-login. Pero once na maka-login na sila, ibang page na yung makikita nila. Okay? So, mag-create tayo dito ng panibagong page para doon. No? So, open natin terminal. Tap muna natin to. And then, PHP artisan make view and then dashboard. Okay? So, pangalan nating dashboard. Yan. So, same hierarchy lang siya ng welcome. Although yung welcome is para sa mga guest user and then dashboard para sa mga nakalagin na user. Okay? So, open natin to. And then here, we can say na, so since this is a dashboard, so tingnan natin kung ano yung mga i-automate niya. So, anyway, welcome to your dashboard. Lagyan natin siguro ng welcome, then let's say, sabihin natin, maganda siguro kung parang, ang tawag dito, no? Name ng naka-login yung papakita natin, 'di ba? So welcome, let's say, ano yan? Customer, and then hindi customer, user, and then name. So dashboard, and then sabi natin user, yung name mo, no? Welcome to your dashboard. Okay? Welcome name to your dashboard, parang ganyan. Tapos dito, maglagay tayo dito ng logout, no? So paano natin gagawin yung logout? So usually, kailangan natin ng form doon. Ayan, ginawa na niya. So kailangan natin ng form doon para makapag-logout tayo. So yung form natin, so method niya is post. Pero dito, instead yung action natin would be route logout. Okay? So save natin to. And then, do sa ating web.php, mag-add ulit tayo dito ng panibagong post, which is yung ating logout. So, yeah. Actually, mas tama to, no? Copy natin tong name na out.logout. And then, i-paste natin dyan. Yan. Ayan, so, nag-create tayo dito ng panibagong route for logout. Okay? So, save natin yan. Save natin to. Okay? And then, doon sa ating, okay. So, kulang pa tayo. Kailangan natin bigyan ng
bigyan ng route yung ating dashboard. Dito, we can say get wait lang guys. I'm thinking. Yeah, ganito na lang. Okay, so tama to, no? So, create natin ng route, which is yung slash dashboard. Pero this time, ilagyan natin siya ng middleware. Okay, so ano tong middleware na to? So, ibig sabihin, kaya tayo naglalagay dito ng middleware, which is yung name ng middleware natin is auth. Ang tanging makaka-access lang ng dashboard na page is yung mga authenticated user. No? So, yun nga yung rules eh. Para sa guest user, yung welcome, and then para sa mga authenticated is yung ating dashboard. Okay, so that's why nilagyan natin siya ng middleware. So ngayon, pwede nating i-test for the meantime. Clear muna natin yung screen. Serve natin. Okay. And then kung titingnan natin dito, no? Diretso ng dashboard. Ayun. So sa login tayo nire-redirect. Kasi ang nangyari dyan, matitingnan nyo. O ano, saan yung ano nito? Ano, saan yun? Anyway, so try natin mag-login. Di ba nag-create tayo ng user kanina? So, wait lang. So, may error siya, yes. So, ang nangyari dyan is that, kailangan din natin palang i-adjust to, no? Na i-redirect tayo dun sa dashboard. So, pag nag-login tayo sa dashboard, dapat tayo dyan. And then, kapag nag-create tayo ng user sa dashboard. Okay? Kaso, kailangan natin magpasa ng name dito, no? So, paano natin siya gagawin? Actually, dapat i-convert natin to. I-convert natin siya into wait lang ha. Wait lang guys. Hi game. So going back, no. So so yung error natin is that wala tayong pinapasang user dun sa ating dashboard, which is this one. So ito kailangan natin ipasa yan. So paano natin siya ma-achieve? So dito so yun nga, like I said, dito sa login natin, so mag-redirect tayo sa dashboard. And then kapag nag-register ka, redirect sa dashboard. Pero ang modification na gagawin natin is dito sa loob ng ating route, no? So dito sa route, what we can do is dito natin ipapasa yung ating user object. No? So ngayon, meron tayong so dito, ang mangyari dyan guys, no, is so since meron na tayong authenticated user, so ngayon yung ating auth function, which is nandito nakastore yung session natin, meron siyang user na object, no? Meron siyang user object. So yung user object, yun yung ipapasa natin papunta dito sa ating dashboard. Okay, so save lang natin to. And then, we can check it again. Ayun. So, dashboard. Welcome yung username ko to your dashboard. No? So, ngayon, pag chinek natin ating session, ayan, so meron dalawang user na nakalogin. So, pag nag-log out tayo, ayun, so nag-log out, ayun, so wala na. No? So, yung user 11 dito na wala na.
Pero yung 10, nakalagin pa rin yung 10. So, sino yung user 10 natin? Ito. So, mag-login tayo as that user para ma-log out natin siya. Okay. So, log out. Ba't nandito ba siya? Interesting. Okay, check natin ulit Nandito pa rin siya. Anyway, sige, check ko na lang ulit, no? Bakit di siya nadi-delete dito? Pero most probably, itong payload niya, invalidate na yan. Hindi na natin magagamit yan for the next login. No? So, let's see. Tingnan ko kung bakit hindi pa rin siya nadi-delete dito. Okay? So, anyway, guys. So, yun yung ating full cycle, no? Nung, dito, ng ating, credentials, no? So, review lang natin, no? So, dito sa ating route, so, ginawa natin, convert natin yung ating resources, no? Which is yung ating customer, into one line na lang siya. And then, we created 5 routes para dun sa ating login. So, meron tayong route para sa show login form, dun sa action ng pag-login, registration, no? Pag-show ng registration form, sa pag-click doon sa register button once na na-fill out na yung form, and then yung ating logout. And then nag-create din tayo dito ng another route para sa ating dashboard, which is for our authenticated user. And then dito sa controller naman, so we created a new controller, which is yung ating auth controller. So ito yung ating ito yung nagma-manage ng ating mga account, no? Itong controller na to. And then, we also created yung ating view, which is yung ating login page, tsaka yung ating registration page. And then, nag-create din tayo ng ating dashboard para dun sa authenticated user, and then, nandito yung ating logout button. Okay, so, yun lang naman guys, no? And, I'll commit tong code na to. And then, later on, sa ating next, actual or physical meeting, no? Share ko tong code na to para sa lahat, no? Para meron kayong reference. Okay? Yun lang naman, and see you next week. Bye-bye.